makita mo yung ano. So, si Rizal mayroong mga pananaw tungkol sa lipunan. At ito ang kanyang pananaw sa kanyang panahon. So, inang bayan, ano to sa tingin nyo? Babae, di ba? Since tingin nyo, si Maria Clara? Hindi. Ito ay inang bayan. So, pero, ang paa ay, ano? Paa ba ng babae ito? Ano? Lalaki po. Oh. So, ano klaseng lalaki? So, paa siya ng praile. So, meaning, ang bayan, inang bayan, pero nagpapalakad, praile. Aray. So, tapos, ito yung pananaw naman ni Rizal sa tao. So, itong, ano ito sa tingin nyo? Halaman. Anong klaseng halaman? Kawayan po. So, kawayan. So, ang Pilipino ay parang kawayan. Kung saan umihip ang hangin, dun sila. So, ibig sabihin, napaka-flimsy ng panindigan ng mga Pilipino. So, ayan. So, tapos ano naman ito? Bulaklak. Anong klaseng bulaklak? Oh, so, ito ay tinatawag na mirasol o sunflower. Ibig sabihin yung mga, kung saan nandun yung kapangyarihan, ano sila, doon lumilingon yung sunflower. Yun, so, photosensitive kasi yun eh. So, ito yung mga opisyal ng gobyerno na walang ginawa kundi pumuri sa mga opisyal, hindi sila responsible sa mga taong bayan. So, ayun yun. So, kita mo, ito may apoy, may sinag. Pero sa ilalim ay krus. Para makakaabot ka sa sinag, dadaan ka dito sa maze. Tapos, tumid ba ang maze? Kung susundan niyo yung maze, makakaabot ba sa sinag? Ibig sabihin, yung sa halip ka ikaw ay mapunta sa liwanag na tuturo ng mga praile, ikaw ay napapalayo sa pamagitan ng pag-promote ng religious superstition. So itong cover na ito ay komentaryo ni Rizal sa kanyang panahon. Social scientist nga siya. Kaya nga sabi niya, ano sabi niya? Para maalis yung sakit ng lipunan, anong approach niya? So sabi niya, dapat ito ay ilahad. Ilahad kamukha ng sinasabi ng mga sa Bible, sa Old Testament, inilalatag yung mga may sakit sa hagdanan ng templo para magkaroon ng lunas. Ayun. Siyempre nung nakita ito ng mga praile, bakit yung aming baho pinatalabas mo? Sa klase ng tao. So again, nagkakaroon ng clash. Si Rizal, ito mga praile. So social scientist. Again, he's a propagandist by the way, at saka kita niya yung systemic yung sakit ng lipon. Ang praile ay hindi lang sakit ng ang dahilan ng sakit, kundi ang sakit ay nasa buong lipunan. So, ito yung mga Pilipino na naging tau-tauhan ng mga praile, tapos mga Pilipino na nire-reject yung kanilang pagka-Pilipino. Paano nangyayari yan? Siyempre, yung colonial mentality, mga kamukha ni Doña Victorina na gusto maging Espanyol. So, tapos yung mga ang tunay na Pilipino na gustong maging tapat sa kanilang lahi ay pinagtatawanan. So, kaya meron kang yung Pilosopo Tasio, ang tingin ng mga tao sa kanya si Raulo. Ayan. So, ibig sabihin, Rizal, sabi parang yung Pilipino kinakahiya ang kanilang lahi. So, kaya approach niya ay gisingin at ibalik yung pagkakamalayan ng pagka-Pilipino. Yan. So, sagot ko ba? Yan. So, ayan. Dapat kayo nagtatanong. Ano po ba ang pagkapantay-pantay noon sa panahon ni Dr. Rizal? Nung araw, wala talagang pantay-pantay. Kasi nung panahon yun, ang Pilipino ay mga tao nakapag-aral, yung mga ilustrado yun. Kami ang Pilipino. Kaya kayo mga kutsero, mga farmers, kayo hanggang ngayon hindi pa rin kayo. Ayun. So,
Pero ina-advocate ni Rizal na pantay-pantay na yung mga born in the Philippines, pinanganak sa Pilipinas, ay lahat ay mga Pilipino. Pero ito, napanood nyo na ba yung sine na ganito kami noon? Yung ang tawag nun si Christopher De Leon. So, maganda panoorin yung sine nung nagduelo sila ni Eddie Garcia. So, kasi diduelo niya si Eddie Garcia, si Christopher De Leon. Sabi niya, maawa ka naman, pare-pare tayong Pilipino. So, ay, baka masyado namang ambisyoso ka naman. Kami lang ang Pilipino kasi kami nakapag-aral. So, again, tignan mo, dapat kang maging tignan mo yung difference. Baka yung mga Pilipino, tayo lahat ay Pilipino, baka siya sabi lang ni Rizal yun, kasi may agenda siya, kasi gusto niyang magkaisa tayo para labanan yung mga Kastila. Pero paano kung wala ng Kastila? Kami Pilipino, kayo may Indio. Again, you have to look at the context. Ayun. So, medyo ibang aking view. Siguro, pero tignan mo, talagang pinag-isipan ko yan. Kasi, unang-una, yung tunay na, yung bago nagkaroon ng Gombursa, ang mga Filipino ay mga Kastilang pinanganak sa Pilipinas. Sila ang Pilipino. Ang problema, mayroon mga Pilipino na nakapag-aral na, kamukha dito sa UST, nakapag-aral sa Spain, ang tawag nyo ng sarili ay Pilipino. Siyempre yung mga Kastila, magagalit. Indio ka pa rin. Eh ngayon wala na yung nasa taas. Siyempre, kami ngayon nasa taas. Kami ang Pilipino, kayo pa rin Indio. Eh yung mga brown ng balat, ay yung mga Indio. So, ayan. Ayun na nakikita ko kay Rizal. So, sa kanyang class. Mari on the surface, dahil propaganda to, tayo lahat ay Pilipino. Pero lumalabas, pag wala rin Kastila, kaming Pilipino, kayo Indio pa rin kayo. So, tagahukay pa rin kayo ng kanal. Yun. Kita yun si Rizal, hindi man lang mula siyang pera, hindi man lang siya nag-waiter. Hindi man lang siya nag-waiter. O kaya, kung may McDonald's siguro ng panahon yun, siguro nag-McDonald's, siya, naging crew ng McDonald's. Pero gugutom siya. Bakit? Bakit di siya Kasi it's below his status. Kasi tawag niya sa kanya, Pilipino. Ang Pilipino na ilustrado ay hindi magtatrabaho sa kanyang sariling kamay. So, pero alam kung nag-iisa na lang siya, kamukha nangyari sa Dapitan. Kaya siya ang nagpa-farm. Pero ang duda ko lang, napansin ko, nung nandun ako sa Dapitan, marami siya mga alalay. Iba doon meron pa siya mga katulong. So, iniisip ko, paano niya nagawa itong dam? Paano niya nagawa yung mapa sa Mindanao? Paano niya nagawa yung bahay, na ang dami palang bahay doon sa loob? Ibig sabihin, meron siya mga katulong. So, sa tingin ko, hindi siya nag-farm noon. Nag-farm noon ay yung mga tenants. So, hindi gagawin ng Pilipino yun kasi he thinks too much of himself. Ano po ba ang mga ginawa ni Rizal na nagpapakita ng kanyang pag-aalaga o pagmamahal sa kalikasan? Ayun, unang-una guys, sinabi ko sa ibang grupo, lahat ng mga niya ay natural. Of course, wala siya magagawa. Kasi, alangan naman na gamitan niyang dinamita yung bato kasi bawal yung eksplosibo sa kanya. Kasi, siya, rebelde. So, on the other hand, kung nagbabasa kayo ng dialogue ni Isagani kay Paulita Gomez,